Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 41 hanggang 45. Kabanata 41, Otis Radcliffe's Wishful Planning sa Lungguhit L. Agad na nagdilim ang mukha ni Otis Radcliffe. Eksaktong inayos niya ang sitwasyong ito para hindi komportable si Julius Reed. Ang pagkain sa Asher Percival kahapon ay humantong kay Zaid Radcliffe na sinaway siya ng marahas at itinapon ang kalahating taong sweldo. Ano ang pakiramdam ni Otis Radcliffe sa ganitong pagliko ng mga kaganapan? Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Otis Radcliffe, at nanlamig din ang kanyang boses. Ang bawat desisyon ng tauhan sa kumpanya ay dapat mayroong aking pirma ng pag-aproba. Sabi mo secretary mo siya, pero na-approve ko ba? Itinaas ni Otis Radcliffe ang kanyang salamin sa tungki ng kanyang ilong, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kahit si Kela Radcliffe ang naging project manager, ang posisyon niya ay nasa ilalim pa rin niya. Ipinangako rin sa kanya ni Zaid Radcliffe na, kapag natapos na ang kooperasyon ng proyekto, agad na aalisin ang posisyon ni Kela Radcliffe. Kaya hindi siya natakot at, sa katunayan, lubos na kumpiyansa. Otis, anong ibig mong sabihin dito? Sinasadya mo bang pahirapan kami ni Julius? Isang lamig ang bumungad sa mga mata ni Kela Radcliffe. Mula pagkabata, ang nakababatang kapatid na ito ay palaging laban sa kanya. Lalo na dahil napangasawa niya si Julius Reed, mas naging agresibo si Otis Radcliffe. Hindi ito tungkol sa pagpapahirap sa iyo. Ikinalat ni Otis Radcliffe ang kanyang mga kamay. This is company policy. Kela, hindi mo iisipin na dahil lang sa naging project manager ka, maaari mong baliwalain ang patakaran ng kumpanya, di ba? Otis, huwag mong pagsisihan ito. Umiling si Julius Reed. Ang gayong maliliit na pandaraya ay talagang walang kabuluhan. Oh, son-in-law, tinatakot mo ba ako? Napangisi si Otis Radcliffe sa sinabi ni Julius Reed. Isang ganap na talunan, iniisip ang kanyang sarili na isang phoenix dahil lamang siya ay nakadapo sa isang sanga. Dahil iyon ang kaso, hahayaan ko na lang ito. Maliban na lang kung ikaw at ang chairman ay dumating na nagmamakaawa kay Kela kasama ang buong staff ng kumpanya, hindi na tayo muling papasok sa kumpanya. Pagkatapos magsalita, hinawakan ni Julius Reed ang kamay ni Kela Radcliffe at naglakad palabas ng Radcliffe Group. Walang utang na loob, basta kasama ka. Huwag mong isipin na dahil lang sa natulog sina Kela at Sky Reed ay wala kang dapat ipag-alala. Sabihin ko sa iyo, ang Radcliffe Group ay umiikot ng may kasama o walang sinuman. Sa pagmamasid sa pag-alis ng dalawa, malakas na nagmura si Otis Radcliffe. Eksakto, iniisip ang sarili na isang bagay na espesyal. Hindi ba't umaakyat lang siya sa ranggo sa pamamagitan ng kanyang hitsura? Nakakuha ng kaunting tagumpay at naging mayabang. Sa kumpanyang ito, bukod sa ating general manager na si Otis, pareho lang kung may aalis. Sa unang araw niya sa opisina, gusto niyang i-monopolize ang kapangyarihan, who knows kung ano ang hindi nararapat na mga bagay na gagawin niya sa hinaharap. Good riddance, siya ang scum ng grupo. Malakas na pinag-usapan ito ng isang grupo ng mga alipors ni Otis Radcliffe, na parang nag-aalala na hindi sila marinig ni Julius Reed at Kela Radcliffe. Biglang tumahimik ang maingay na mga tao. Biglang tumalikod si Julius Reed at bumalik. Ano ang mali? Magsisi ka. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin, at baka pabayaan ko ito. Humalukip-kap si Otis Radcliffe, bakas sa mukha niya ang pagmamalaki. Smack! Biglang itinaas ni Julius Reed ang kanang kamay at sinampal ng walang paabi. Dahil sa lakas, natamba si Otis Radcliffe sa lupa. Bantayan mo ang iyong bibig. Kung hindi dahil sa mukha ng iyong kapatid, hindi ka mabubuhay hanggang ngayon. Pagkatapos magsalita, lumayo si Julius Reed sa gulat na tingin ng mga empleyado. Maghintay ka lang. Si Otis Radcliffe ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumigaw.
Ang pagsampal sa harap ng 12-12 ng empleyado ay isang napakalaking kahihiyan. Kung hindi siya gumanti dito, siya, si Otis Radcliffe, ay nanumpa na hindi siya magiging lalaki. Okay ka lang ba talaga? Sa Rolls-Royce, medyo nag-aalala si Kela Radcliffe. Huwag kang mag-alala, si Sky Reid ay kamag-anak ko, ang maliit na bagay na tulad nito ay walang problema. Ayaw ni Julius Reid na gawin ito, ngunit ang ilang mga tao sa Radcliffe Group ay sobra. Kung walang aral, ang mga araw ni Kela Radcliffe sa loob ng grupo ay malamang na maging mas mahirap. Ngunit ang mga salita ni Otis, maaari ba nilang ipahiwatig si Sky? Sa pagkakaroon ng halo-halong sa mundo ng negosyo sa loob ng maraming taon, natural na naunawaan ni Kela ang pangangatwiran sa likod nito. Walang alinlangan na may mga tao sa loob ng Titan Group na hindi sumuko kay Sky, at kung malantad ang bagay na ito, maaaring madamay si Sky. Ngunit ang hindi niya alam ay ang buong Titan Group ay pag-aari ni Julius Reid, at siya ang asawa ng may-ari ng Titan Group. Teka lang, mamayang hapon, dadalhin na ni Lolo sa bahay namin ang mga tao sa kumpanya para humingi ng tawad sa iyo. Si Julius Reid ay nagbigay ng isang mahinang ngiti at nagmaneho palabas ng Radcliffe Group Headquarters. Manood ng sine. Sure. Namula ang pisngi ni Kela Radcliffe na parang may ginawang kaiya-hiya. Lolo, tingnan mo ito. Sa loob ng tanggapan ng chairman ng Radcliffe Group, itinuro ni Otis Radcliffe ang duguan niyang mukha, galit na hinahampas ang mesa. Sino ba ang nanakit sa akin ng ganito mula pagkabata? Kahit ikaw Lolo, hindi mo pa ako sinaktan ng ganito. Kahit na si Kela ay napaboren sa kanyang pagkabata, si Otis ang pinakasikat na tao sa Radcliffe family. Sa huli, ang isang babae ay ikakasal. Maaaring siya lang ang magmamana ng negosyo ng pamilya. May mga tsismis sa loob ng grupo tungkol sa pagkuha ni Kela sa posisyon ng general manager, ngunit nagbago ang lahat pagkatapos niyang pakasalan si Julius Reid. Walang katotohanan. Hinawakan ni Zaid Radcliffe ang mukha ni Otis, puno ng galit. Julius Reid, masyado ka nang lumayo. Bagamat kahapon lang ay pinuna niya ang kanyang apo, ang nakita niya ang namamagang mukha ngayon ni Otis ay wala siyang laman kundi galit. Lolo, si Julius Reid ay naglakas loob na gawin ito ng buo dahil kay Kela. Ngayon ang kaawa-awang babae na ito ay nakipagugnay kay Sky at binubuli nila tayo dahil sa tingin nila ay hindi natin siya matatakasan. Reklamo ni Otis. Humph. Akala ko kung kumilos siya at magtrabaho ng tahimik, hindi ko siya guguluhin. Pero dahil naglakas loob siyang maging mayabang, hindi niya kami masisisi sa pagiging hindi mabait. Sky, di ba? Gusto kong makita kung kaya niyang protektahan si Kela. Pagkasabi nito, inilabas ni Zaid Radcliffe ang kanyang telepono at tumawag. Brother Leopold, kumusta ka sa Titan Group nitong mga nakaraang araw? Ang tao sa kabilang dulo, si Leonardo Leopold, ay isang mataas na antas na executive sa Titan Group, na may taunang sweldo na mahigit 5 milyon at malaki ang kapangyarihan. Ang pinakamahalagang punto ay na siya ay sinumpa ang kaaway ni Sky at nagkaroon ng maraming koneksyon kay Zaid Radcliffe. Ayaw sana ni Zaid Radcliffe na masaktan si Sky, pero ngayon wala na siyang choice kundi kumilos. Alam ni Heaven kung iniwan niya si Kela nang walang check, baka baligtarin niya ang grupo. Matandang Mr. Radcliffe, ano ang dahilan kung bakit mo ako tinatawag ngayon? Boses ng isang medyo may edad na lalaki mula sa kabilang dulo ng telepono. Narito ang bagay, kamakailan lamang ay nakikipag-usap ang Sky ng iyong grupo sa isang partnership sa aming kumpanya. Ngunit sinasamantala ang kanyang dakilang kapangyarihan, ipinipilit niyang i-promote ang isang regular na empleyadong babae, kung kanino siya nakarelasyon, sa project manager. Sa sandaling tutol kami, nagbabanta siyang itigil ang partnership. Para sa kapakanan ni Otis, hindi nagdalawang isip si Zaid Radcliffe na suruan ang sarili niyang apo. Ganun ba? Ako dapat ang kinatawan mo sa negosasyon noong una, ngunit sino ang nakakaalam na aagawin ito ng bastard na si Sky? Teka lang, pupuntahan ko ngayon ang chairman. Kung totoo ito, hinding-hindi kukonsintihin ng Titan Group ang ganitong kahihiyan na manatili sa kumpanya. Tuwang-tuwa ang boses ni Leonardo Leopold mula sa telepono. Matagal na niyang ayaw kay Sky ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong kumilos dito. Kung magiging maayos ang lahat, ikaw ang magiging bagong manager ng proyekto, tandaan na gumawa ng mabuti.
Pagkababa ng telepono, kontentong tiningnan ni Zaid Radcliffe ang apo. Mangyaring makatiyak, lolo. Nakaramdam si Otis ng lihim na kasiyahan sa loob, at isang bakas ng malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Kapag nakuha na niya ang posisyon ng project manager, sisiguraduhin niyang mapapatalsik si Kela sa Radcliffe family. Hindi lang pinatalsik sa pamilya Radcliffe. Sisiguraduhin niyang hindi mabubuhay o mamamatay sina Kela at Julius Reed ayon sa gusto nila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 42, Pag-unat ng mga kalamnan at mga buto isa. Gonzales City, Ocean Amusement Park. Ito ay isang komprehensibong pasilidad ng entertainment, at dahil ang Gonzales ay isang coastal city, nakakaakit ito ng maraming bisita. Matatagpuan sa tabi ng baybayin ng Gonzales, ang Ocean Amusement Park ay hindi lamang isang malaking palaruan kundi isang komprehensibong shopping mall. Pagkatapos magsaya sa beach, ang mga bisita ay maaaring pumunta sa loob ng bahay upang manood ng sine o tangkilikin ang masarap na pagkain at marahil ay mamili ng mga damit. Pagkatapos umalis sa Radcliffe Group, dinala ni Julius Reed si Kela Radcliffe dito, nagpaplanong manood ng pelikula. 3 taon ng kasal ang dalawa ngunit hindi pa sila nakakapunta sa ganoong lugar na magkasama. Julius, maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit tila ibang-iba kang tao kamakailan? Naglalakad sa amusement park at pinagmamasdan ang mga batang magkasintahan na magkahawak kamay at magkayakap, tanong ni Kela Radcliffe na nakayuko. Ito ay isang katanungan na nagpapabigat sa kanyang puso, at kung hindi ito matugunan, ito ay patuloy na uubusin ang kanyang mga iniisip, na humahantong sa mga ligaw na haka-haka. Malaki ang ipinagbago ng kanyang asawa na halos hindi na niya ito makilala, ngunit ang isang bagay na hindi nagbago ay palagi itong naging mabait sa kanya. Mula sa 3 taong pagpasok niya sa kanilang pamilya hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagbabago. Sa totoo lang, nawala ang alaala ko 3 taon na ang nakakaraan. Huminto sa paglalakad si Julius Reed, nasa bulsa ang mga kamay habang nakatingin sa langit. Nakatingin ang kanyang mga mata sa puting ulap sa itaas, ang kanyang hitsura ay kasing lalim ng mga bituin. Ngunit, sa isang pagkakataong nangyari, nabawi ko ang ilang mga alaala at naalala ang ilang mga kaibigan mula noon. Habang sinasabi niya ito, binawi niya ang kanyang tingin at tumingin kay Kela Radcliffe ng may pagmamahal, sa pag-iisip kay Sky Reed, isang kamag-anak ko, hiniling ko sa kanya na pumunta at magbigay sa amin. Nakakuha ka ng ginto, lumalabas na ako ay isang mayaman na pangalawang henerasyon. Ikaw, haha, biglang natuwa si Kela Radcliffe, kung gayon, ikaw ay dapat ang pinakanaagrabyado na mayamang ikalawang henerasyon sa kasaysayan. Kasabay nito, idinagdag niya na may bahagyang pait, I'm sorry for these past years. Si Julius Reed ay nagkaroon ng isang hindi kapani-paniwalang kahabag-habag na 3 taon, hindi lamang sa pagluluto at paglilinis kundi pati na rin ang pagtitiis ng pagagalitin at pambubugbog. Lahat ng ito ay nakaraan na. I'm sorry, hindi na kita tretuhin ng ganyan. Tiningnan siya ni Kela Radcliffe na may pag-asa na mga mata. Tara, manood tayo ng sine. Tinapik ni Julius Reed ang kanyang ulo, puno ng pagmamahal ang mga mata nito. Kahit na may halos 1 siglo na halaga ng mga alaala na naibalik, ang isa sa kanyang pinakamahalaga ay ang babaeng nauna sa kanya. Sa loob ng 3 taon na nawala ang kanyang alaala, si Kela Radcliffe ang kanyang nag-iisa. Siya ang nag-iisang kulay sa kanyang itim at puting mundo. Nagkataon lang, Kuya Reed. Habang papasok na ang dalawa sa sinehan, isang napaka-discordant na boses ang nagmula sa likuran. Radley Ridge, paano ka nandito? Nang makita ang nagsasalita, kumunat ang noo ni Kela Radcliffe na parang nakatali. Sa katunayan, ito ay hindi isang pagkakataon, nasagasaan nila ang isa't isa sa Ocean Amusement Park. Ang kasama ni Radley Ridge ay isang batang ginoo na tila mula sa isang mabuting pamilya. Young Master Potter, ito si Kela Radcliffe na binanggit ko sa iyo. Nang makita sina Julius Reed at Kela Radcliffe, hindi nagmadaling maghayganti si Radley Ridge ngunit nagsimulang makipag-chat sa Young Master sa tabi niya. Kuya Ridge, ang sarap mo, napakaganda talaga ng hipag mo. Ang tinatawag na Young Master Potter ay tumango, halatang humanga kay Kela Radcliffe. Sa kabila ng maraming mga dilag, hindi niya maiwasang mapatingin sa kanya ng ilang beses pa. Nakakalungkot na may asawa na siya,
Ito ang asawa niyang si Julius Reed. Nakwento ko na sayo. Hindi nagalit si Radley Ridge sa mga sinabi ni Young Master Potter, sa halip, umiling siya at bumantong hininga, nakakahiya. Isang sariwang bulaklak na nakaipit sa dumi ng baka, paano magiging karapat-dapat ang gayong basura kay Miss Radcliffe? Ngumuso ng masama si Kwame Potter, baka sa mukha niya ang paghamak. Kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, mawala ka. Gumawa ng paraan para dito si Brother Ridge, kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagiging hindi mabait. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, ilang matipunong lalaki ang humakbang sa harapan ni Julius Reed, nanlalaki ang kanilang mga mata. Si Kwame Potter ay ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilya Potter sa Five River Province, isa sa 4 na Young Masters ng Provincial City. Kilala siya sa pamumuhay ng kahalayan at paghahanap ng gulo sa lahat ng dako, umaasa sa kapangyarihan ng kanyang pamilya, isang ganap na basura. Siya rin ang nag-iisang walang trabaho na tamad sa 4 na batang elite ng kabisera ng probinsya. Si Stanislaus Potter ay nagkaroon lamang ng isang anak na lalaki, kaya lalo siyang kinagiliwan. Siya ay karaniwang nagpapakasawa sa kanya sa isang malaking lawak, nililinas ang anumang bagay na gumugulo sa anak. Nakakuha ng inko. Sa Five River Province, kilala si Kwame Potter bilang isang kompletong diablo na nagkatawang tao. Masama ang pakiramdam ko na abalahin si Young Master Potter sa sarili kong mga bagay. Nagkunwaring nahihirapan si Radley Ridge, alam na ngayon ay isang pagkakataon para maghayganti kay Julius Reed sa pamamagitan ng mga kamay ni Kwame Potter. Gaya ng inaasahan, nang marinig ni Kwame Potter ang kanyang mga salita, medyo hindi nasisiyahang sinabi ni Kwame Potter, "Ako, si Young Master Potter, ay palaging inuuna ang katwiran at dadaan sa apoy at tubig para sa aking mga kaibigan. Ako na ang bahala sa usapin ngayon." Itong si Brother Reed ay tila may koneksyon sa lokal na thug na Flower Snake. Nabugbog ako noong nakaraan dahil sa kanya. Nagkunwari si Radley Ridge na pinaalalahanan siya, na may ekspresyon ng kalungkutan sa kanyang mukha. Ang lahat ng ito ay napagmasdan ni Kwame Potter, na malamig na bumantong hininga. Naglakas loob ka bang guluhin ang kaibigan ko? Anak, magtanong-tanong sa Five River Province, tingnan kung sino ang maglakas loob na sumalungat sa akin, Young Master Potter. Sanay sa kay-abangan, paano sineseryoso ni Kwame Potter si Julius Reed? Kung gayon, guguluhin ko si Young Master Potter. Matapos marinig ang pangungusap na ito, napalukot ang bibig ni Radley Ridge sa isang malamig na ngiti. Nakilala niya si Young Master Potter sa pamamagitan ng isang international schoolmate at inanyayahan pa niya itong maglaro sa Gonzales City. Hindi niya alam, ito ay isang maliit na mundo, at talagang nakatagpo sila ni Julius Reed. Ang malas ko lang, lihim na natuwa si Radley Ridge sa kanyang puso. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa kapatid ko, at baka isipin kong maging mahinahon ka. Tumayo si Kwame Potter na nasa likod ang kanyang mga kamay, nagbigay ng utos sa isang malinaw na tono. Ngayon, maganda ang mood ko at ayokong makaabala sa inyo. Pagtingin sa iilang tao sa harapan niya, umiling si Julius Reed at hinawakan ang kamay ni Keller Radcliffe, handang umalis. Kung wala ang asawa niya, tiyak na bibigyan niya ng matinding pambubugbog ang mga bastos na ito. Pero ngayon, gusto lang niyang magkaroon ng magandang araw kasama si Keller Radcliffe. Iwanan mo siya para sa akin. Nang makitang hindi siya pinansin ng kabilang partido at nagbabalak pang ang umalis, sumiklab ang galit ni Kwame Potter. Sa Five River Province, kakaunti ang nang ahas na hindi siya igalang, Young Master Potter. Ngunit ang binatang ito sa harap niya ay malinaw na hindi isa sa kanila. Tumigil ka. Sa hudyat ni Kwame Potter, isang bodyguard ang humakbang, ang kaliwang kamay ay umabot para hawakan ang balikat ni Julius Reed. Magwala. Bahagyang tumabi si Julius Reed, hinawakan ng kaliwang kamay ang palso ng matipunong lalaki at sa kamariing idiniin. Sabayan pa ng hiyawan na parang baboy na kinakatay, nadurog ang palso ng mananalakay, at nanginginig na tumingkayad sa lupa. Dam! Isa siyang practitioner. Tumaas ang isang kilay ni Kwame Potter, may ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi, interesting. Iyong iba, sama-samang umatake. Kapag nambubuli sa iba, ang mga inaapi ay luluhod at humingi ng awa, at walang nang ahas na gumanti. Kung tutuusin, ang pangalan ng tao,
Ang anino ng puno, walang nang ahas na baliwalain ang pagkakakilanlan ni Young Master Potter. Kaya nang makitang naglakas loob si Julius Reed na saktan ang kanyang bodyguard, medyo natuwa si Kwame Potter. Huwag mo siyang patayin, gusto ko pa rin siyang maging masaya. Ang natitirang 4 na bodyguard ay humakbang pasulong, bawat isa ay may pag-iingat. Ang pinsala ng kanilang kasama ay naging dahilan upang maging maingat sila sa anumang bagay. Asawa, ano ang dapat nating gawin? Mahigpit na hinawakan ni Keller Radcliffe ang kamay ni Julius Reed, puno ng pag-aalala ang mga mata nito. Natural na narinig niya ang tanyag na reputasyon ni Kwame Potter bilang isang kilalang diablo na nagkatawang tao. At sa napakalaking impluwensya ng Potter family sa Five River Province, maaaring magkaroon ng hindi maisip na mga kahihinatnan ang pagbeteng sa gayong behemoth. Umuwi ka ng kaunti, kailangan kong i-stretch ang aking mga kalamnan. Inilagay ni Julius Reed si Keller Radcliffe sa likod niya at napangiti ang kanyang bibig. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 43, Dalawang Aso sa Lungguhit L. Si Julius Reed ay nasa mataas na espiritu ngayon dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na manood ng isang pelikula kasama si Keller Radcliffe. Ngunit 5 minuto na ang nakalipas, at ngayon ay tuluyan nang nasira ang kanyang kalooban. Ang ilang mga tao ay humihingi lamang ng pambubugbog, kung walang isa, hindi komportable ang kanilang mga katawan. Atake. Nagpalitan ng tingin ang mga bodyguard at sabay-sabay na sumulong. Sila ay malinaw na espesyal na sinanay, na walang mga patay na anggulo sa kanilang pag-atake. Kahit anong pilit ni Julius na umiwas, siya ay nasa loob ng kanilang kapansin-pansing hanay. Gayunpaman, walang balak na umiwas si Julius. Sa sandaling ang unang bodyguard ay nakalapit sa kanya, si Julius ay nag-flashback, ang kanyang kaliwang paa ay nakalapat sa baba ng bodyguard. Sa isang mahinang pagugong, ang bodyguard ay bumagsak sa lupa sa matinding paghihirap, ang dugo ay bumubuhos mula sa kanyang bibig. Napakalakas ng sipa ni Julius na marahil ay nabasag lahat ang ngipin ng isa. Ngunit noong panahong iyon, umikot na sa kanya ang mga natitirang lalaki, hindi sila nagdalawang isip dahil sa sugat ng kanilang kasama ngunit sa halip ay nagpasigla sa espiritu ng pakikipaglaban sa loob nila. Hindi ikaw ang kapareha ko. Sinabi ni Julius na nasa likod ang kanyang mga kamay, umiling-iling, hindi ko na kailangan pang itaas ang isang daliri. Mayabang. Ang mga bodyguard ay dating nangingibabaw na mga figures sa kanilang sariling karapatan, kung hindi, paano sila naging mga personal na bodyguard ng Young Master ng Potter family? Matapos marinig ang mga salita ni Julius, ang bawat isa sa kanilang mga mukha ay naging sobrang pangit. Turuan mo siya ng leksyon. Tumanggo ang isa sa mga bodyguard, tapos biglang sumugod. Sa sandaling kumilos siya, ang isa pang bodyguard ay tumakbo palabas, gamit ang likod ng una bilang pambuelo upang tumalon sa hangin. At ang ikatlong tao ay mabangis na hamampes ng kanyang kamay na parang kutsilyo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa gilid ng labi ng mga bodyguard, sa pag-aakalang mayabang siya, ha? Sa lalong madaling panahon ay ipapaluhod nila siya sa lupa at humingi ng awa. Ngunit sa sumunod na sandali, unti-unting tumigas ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Nakaharap sa mabangis na kutsilyong kamay, nanatiling kalmado si Julius, siya ay Sam Andel, ang kanyang mukha ay dumaan sa kutsilyo ng kamay ng bodyguard. Bang! Kasabay nito, ibinagsak niya ang kanyang balikat sa isang strike, direktang nabali ang ilang tadyang ng bodyguard. Ang tunog ng pagkabali ng buto ay nagulat sa dalawa, na nagdulot ng ilang sandali ng pag-aalinlangan sa kanilang mga aksyon. Ngunit sa maikling sandali ng pag-aalinlangan, narating na sila ni Julius. Bang! Bang! Sa dalawang malakas na tunog, ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa likod at dibdib ng iba, na nagpapalipad sa huling dalawang. Ito, nanlaki ang mga mata ni Kwame Potter sa gulat. Alam na alam niya ang mga kakayahan ng mga bodyguard na ito, bawat isa ay piling-pinili ng may pag-iingat. Ngunit sa harap ni Julius, sila ay binugbog ng walang pagkakataong lumaban. At hindi pa nagamit ni Julius ang kanyang mga kamay. Kahit paa niya. Gamit lamang ang kanyang mga balikat, natamba na niya ang mga lalaking ito sa lupa. Ngayon, oras na para ayusin natin ang score. Lumapit si Julius habang nasa likod ang mga kamay at may ngiti sa labi. Huwag kang magulo. Ako ang Potter Family Young Master,
Kung manggahas kang saktan ang isang buhok ko, hindi ka makakaalis ng kalahating hakbang palabas ng Gonzales City. Bagamat ang isa ay todo ngiti, naramdaman ni Kwame na ang ngiti ay nakakatakot, na nagpapadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Ngunit hindi nagtagal ay nabawi niya ang kanyang katinoan. Sino siya? Isa sa 4 na young masters ng Five River Province, ang kanyang ama ay isang kilalang negosyante, ang kanyang ina mula sa isang makapangyarihang pamilya sa kabisera. Sa ganoong katayuan, sino ang maglalakas loob na hawakan siya? Maliban na lang kung pagod na silang mabuhay. The Potter Family Young Master, ha? Interesting, tumawa si Julius at biglang hinampas ang kamay niya. Sampal. Kasunod ng tunog, isang malinaw na handprint ang lumitaw sa mukha ni Kwame. Ang lakas ng loob mong sampelan ako. Maya-maya pa, ang young Master Potter ay nanlilisik na hindi makapaniwala kay Julius. Tinapan din ni Keller Radcliffe ang bibig gamit ang kamay sa gulat. Isa ito sa 4 na young masters, ang kanyang background ay napakalakas. Ngunit si Julius ay naglakas loob na sampelan siya. Bagamat makapangyarihan si Jackson Brandon sa Gonzales City, kumpara kay Kwame, mas mababa pa rin siya. Ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilya Potter, naisip niya kung gaano kagalit si Stanislaus Potter. Oo, paano kung saktan kita? Tumingin sa kanya si Julius Reed na may nakakalokong ngiti, nagtanong, masarap ba sa pakiramdam? Sa sandaling iyon, napansin ni Radley Ridge, na nakatayo sa isang tabi, na may mali at nagsimulang mag-bolt. Kung si Kwame Potter ay nabubugbog, anong pagkakataon ang nagkaroon siya ng magandang kinalabasan? Sa kasamaang palad para sa kanya, siya ay nagkamali sa pagkalkula ng kanyang kapalaran. Ang kamay ni Julius Reed, nalingid sa kaalaman ng sinuman, ay gumawa ng isang maliit na bowl ang bakal, na bahagya niyang ikanalas gamit ang kanyang gitnang daliri, na direktang tumama sa Radley Ridge sa binti. Nang makita ito, kinilig si Kwame Potter sa loob. Anong klaseng halimaw ang naprovoke niya? Ngunit hindi pa rin siya naniniwala na ang kabilang partido ay naglakas loob na gumawa ng anuman sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang katayuan ng pagiging isa sa 4 na young masters ay sapat na kahanga-hanga upang pukawin ang takot. Lumabas ako upang manood ng isang pelikula kasama ang aking asawa ngayon, at marami ka talagang naging buzzkill. Umiling si Julius Reed, na walang magawa. Paano ito? Gumapang ka sa lupa at tumahol ako na parang aso. Kapag nasiyahan na ako, hahayaan na kita. Hindi ka mangangahas. Ang isa sa mga bodyguard sa lupa ay napaungol sa sakit. Ang aming young Master Potter ay anak ng pamilyang magpapalayok. Hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Ginagawang tumahol ang anak ng pamilya ng Potter na parang aso. Ang lalaking ito ay talagang isa sa mga uri. Maaaring hindi gaanong alam ng bodyguard, ngunit sigurado siyang mamamatay ang batang ito sa isang kakilakilabot na kamatayan. Hindi mo man lang mailigtas ang sarili mong buhay, at nag-aalala ka sa iba. Tumalikod si Julius Reed at nagkunwaring walang ingat na natapakan ang hita ng bodyguard. Basag. Ang tila isang casual na hakbang ay naihatid ng may napakalaking puwersa. Dinurog nito ang buto ng binti ng bodyguard. Dahil sa matinding sakit ay agad na hinimate ang bodyguard. Young Master Potter, simulan mo na. Matapos gawin ang lahat ng ito, si Julius Reed ay naglakad pabalik, ang mga kamay ay nakahawak sa likod niya, sa harap ni Kwame Potter. Hindi ako naniniwalang maglalakas loob kang hawakan ako. Umapaw ang kumpiyansa sa mukha ni Kwame Potter. Hindi siya naniniwalang walang takot ang sinuman sa mundong ito. Smack! Sinampal siya ni Julius Reed at natumba siya sa lupa. Binibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Maaari kang tumaya na hindi ako maglalakas loob na bumaba sa pwesto. Habang nagsasalita, dahan-daang itinaas ni Julius Reed ang kanyang kanang paa, inilagay ito sa itaas ng mga binti ni Kwame Potter. Kapag bumaba na ako, walang makakapagpagaling nito. Napasinghap ang mga tao doon. Sino ang walang awa na taong ito na nagbanta pa kay young Master Potter? Habang patuloy na bumababa ang kanang paa ni Julius Reed, nagpupumiglas si Kwame Potter sa loob. Woof! Sa wakas, nahiga siya sa lupa, nilabas ang dila at tumatahol na parang aso. Ang isang mahusay na tao ay maaaring yumoko at mag-inat. Ano ang silbi ng pagpatay sa lalaking ito kung nawala ang kanyang mga paa?
Walang katapusang pangako ang kanyang kinabukasan, hindi ito katumbas ng sugal. Nang marinig ni Kela Radcliffe ang kanyang tahol, kahit na sinubukan niyang pigilan ito, sa huli ay hindi niya napigilan ang kanyang pagtawa. Si Master Potter ay talagang may talento, mas mahusay pa kaysa sa isang tunay na aso. Inilabas ni Julius Reed ang kanyang telepono at ni-record ang buong eksena. Maliga ka. Kapag nakita kita ulit, hindi ka magiging maswerte. Si Kela Radcliffe sa kanyang tabi ay nagpapigil ng husto kay Julius Reed. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Habang papaalis si Kwame Potter, sinubukan din ng Radley Ridge na kunin ang pagkakataong makatakas. Pakiusap, nakikiusap ako, bitawan mo ako. Sa pagharap sa nagyayelong Julius Reed, agad na naduraj ang puso ni Radley Ridge. Gumapang ka sa parisukat at tumahol na parang aso ng nakakumbinsi, at baka bitawan kita. Kung hindi, huwag mag-atubiling subukan at umalis. Sa pagpapasya na huwag siyang patayin dahil sa pagnanasa sa kanyang asawa, naging maaway na si Julius Reed. Oo, walang kaunting pag-aalinlangan, nagsimulang gumapang sa lupa si Radley Ridge, hila-hila ang paylay na binti sa likod niya. Kung nahulog si Kwame Potter, ano siya? Mula sa malayo, isang lalaking nanonood sa eksena ang napangiti. I-post ang video na ito online, gusto kong makita kung ano ang gagawin ng Potter family tungkol dito. Ibinigay niya ang kanyang telepono sa isang matandang lalaki sa tabi niya, pagkatapos ay nawala sa karamihan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 44, Nagbitiw sa Lungguhit Isa. Ang panghihimasok ni Kwame Potter ay ganap na pinatay ang kanilang kalooban. Ang dapat sana ay isang magandang date ay nauwi sa ganito. Hinatid lang ni Julius Reed si Kela Radcliffe pauwi, hinihintay si Zaid Radcliffe at ang iba pa na dumating at humingi ng tawad. Sa Titan Group, inutusan na niya si Ovidio Cook na maglagay ng matinding pressure sa Radcliffe Group, kung hindi ay tiyak na hindi madaling makompromiso ang Radcliffe family. Dahil ang mga taong ito ay may intensyon na magdulot ng kakulangan sa ginhawa, gagamitin niya ang pagkakataong ito upang itatag ang awtoridad ni Kela, upang matiyak na walang sino man ang tatawid sa kanya sa hinaharap. Hindi nagtagal ay dumating ang sasakyan sa ibaba, at pagkatapos ay parada ang Rolls-Royce, magkabalikat silang naglakad sa itaas. Hindi man sila nakapanood ng pelikula ngayon, pareho nilang naramdaman na mas naging malapit sila sa isa't isa. Pagkapasok sa apartment, nakakagulat na hindi pumasok sa trabaho si Burl Radcliffe at ang kanyang asawa at nakaupo sila sa sofa na may pag-aalalang ekspresyon, na ikinagulat ni na Julius Reed at Kela Radcliffe. Knox Ridge at Burl Radcliffe, sa kabila ng kanilang hindi gaanong mataas na posisyon, ay medyo maagap sa kanilang mga oras ng trabaho. Parehong pananatili sa bahay na ganito ang una. Ma'am, may sakit ka ba? Nang makita ni Kela ang hindi pangkaraniwang kaawa-awang kutis sa Knox Ridge, likas na naisip ni Kela na siya ay may sakit, at iyon ang dahilan kung bakit hindi pumasok sa trabaho ang matandang mag-asawa, agad na nabalisa. Ngunit si Knox Ridge ay nakaupo pa rin sa sofa na may problemang hitsura, hindi umiimik. Tay, ano pong problema ni Mama? Nang makitang hindi nagsasalita ang sariling ina, lalo pang nag-alala si Kela at lumapit kay Burl Radcliffe, at agad na nagtanong, magsalita ka. Gayunpaman, na parang nagkasundo ang matandang mag-asawa noon pa man, na natili silang katahimikan sa isa't isa. Ano bang problema niyong dalawa? Huwag mo akong takutin. Agad na nagpanik si Kela, clueless sa maaaring mangyari sa bahay. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, si Burl Radcliffe na ang nagsalita. Nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga kay Oiltat, na may nakababang ulo, sabi. MVH. Ito. Umaga nang hindi sinasadyang nawala sa amin ng nanay mo ang kwintas mo habang nasa trabaho tayo. Ano? Hindi makapaniwalang sigaw ni Kela Radcliffe sa kamabilis na napalitan ng galit. Iyon ang natatanging Reg Along ibinigay sa kanya ni Julius Reed. Napukaw nito ang Gonzales City, isang kayamanan ng hindi mabilang na mga batang babae na pinangarap ngunit hindi nakuha, ang liwanag ng liwayway. Dati, nagkagulo ang Knox Ridge na hiramin ito ng ilang araw, at sa kabila ng pag-aatubili ni Kela, pumayag siyang pautangin lang ito ng 2 araw. Ngunit ngayon, ang Knox Ridge ay talagang nawala ang kwintas. Alam mo bang regalo sa akin iyon ni Julius Reed? Paano ka naging pabaya? Malakas na sigaw ni Kela Radcliffe.
Bumaha sa kanya ang bagzo ng agrabyado na emosyon. Maaaring magastos ang liwanag ng liwayway, ngunit may kakaibang kahulugan sa kanya ang kwintas. Ito ang unang regalo mula kay Julius Reed, at minarkahan nito ang pagbabago sa kanyang asawa mula nang matanggap niya ang kwintas na iyon. Anong sinisigaw mo? Nang makita ang matinding pagkabalisa ni Kela, bumulong si Knox Ridge, isa lang itong kwintas, and who knows, baka nakalimutan lang sa bahay. Kahit na may kasalanan, hindi siya sanay na umamin. Kung gayon, hanapin mo ito. Sumigaw si Kela Radcliffe, go and find it for me. Ako ang kapanganakan mong ina, Kela, paano mo ako kakausapin ng ganyan? Naghanap na si Knox Ridge. Matapos matuklasan na nawawala ang kwintas, siya at si Burl Radcliffe ay nagmamadaling umuwi. Ngunit kahit anong hanap nila, para bang sumangga ang kwintas mula sa mortal na mundo, na hindi na masubaybayan. Si Julius Reed kaya ang nagnakaw. Nabalitaan ko na medyo may halaga ang kwintas na iyon, baka ninakaw niya iyon at ibinalik sa labas ng hindi ko pinapansin. Isipin mo, walang pera, saan siya kukuha ng pera para ibili ka ng ganoon kamahal na regalo? Si Knox Ridge ay nakagawian na inilipat ang sisi sa ulo ni Julius Reed dahil sa pamilyang ito, sa tuwing may mali, palaging ang manugang na ito ang sinisisi. Tama, dapat siya iyon. Talagang ninakaw niya ang kwintas nang hindi tayo nakatingin. Tumunog si Burl Radcliffe mula sa gilid. Nandoon pa rin ang kwintas nang umalis ang mag-asawa sa mga oras na iyon. Tumungo na si Julius Reed sa kumpanya kasama si Kela Radcliffe, ngunit para pagtakpan ang asawa, pumikit din siya sa katotohanan. Ikaw, naging mabilis ang hininga ni Kela Radcliffe sa galit, at ang galit ay bumalot sa kanyang buong katawan. Bagamat hindi niya alam kung saan nakuha ni Julius Reed ang pera, sigurado siyang hindi magnanakaw o maliit na kriminal ang kanyang asawa. Knox Ridge at Burl Radcliffe ay parehong tahasang nagsisinungaling sa kanilang mga ngipin, tahasan ang paninirang puri. No matter, kung pinaghihinalaan ako ng mga in-laws ko, then go ahead and call the police. Sumandal si Julius Reed sa pinto, nakangiti na parang hindi nakangiti, at sinabing, ang dalawang hindi kagalang-galang na matatanda, kung hindi para sa kapakanan ng kanyang asawa, ay patay na malamig na ngayon. Walang sino mang nang ahas na makipag-usap sa young master ng 10,000 Mountain Alliance na tulad niyan ang naiwan ng buhay. Oh, Julius Reed, sa tingin mo hindi ako mangangahas? Teka lang. Kumbinsido na si Julius Reed ang magnanakaw, kinuha ni Knox Ridge ang kanyang telepono at tatawag na sana ng pulis. Perfect opportunity for her to deal with this son-in-law who was a eyesore kahit anong tingin niya rito. Tumawag ka ng pulis. Si Julius Reed ay ganap na walang pakialam, na parang nanonood ng isang payaso, at kinuha ang isang resibo mula sa kanyang bulsa. Ito ang resibo mula sa liwanag ng liwayway. Nagkataon na gusto kong tuklasin ng pulisya ang kinaroroonan nito. Pagkatapos ng lahat, ang pagkawala ng gamit ng ibang tao na nagkakahalaga ng 10 milyon ay nangangailangan ng kabayaran. Kung hindi ka makakabayad, maaari ka ring makulong. Tingnan ko, malaki ang pagbabago ng mukha ni Knox Ridge, tumayo siya, inagaw ang resibo, at biglang nagbago ang kulay ng mukha niya. Malinaw nitong binanggit ang pangalan ni Julius Reed at ang kanyang mobile number. Kung tungkol sa dami, nakaramdam ng pagkahilo si Knox Ridge, halos bumagsak sa lupa. 13,314,000. Kung hahabulin ng pulisya ang usapin, tiyak na mauuwi sa pagkakakulong ang dalawa sa kanila. Anak, nasaan ang ebidensya? Sa harap ng lahat, pinunit ng Knox Ridge ang resibo, pagkatapos ay sinundan ng paglunok ng mga piraso. Nay, paano mo ito magagawa? Namula ang mukha ni Kela Radcliffe, nanginginig sa galit, paanong ang sarili niyang ina ay walang kahihiyan na walang pakundangan. Julius Reed, pumunta ka at tumawag ng pulis. Matapos gawin ang lahat ng ito, matagumpay na tumingin si Knox Ridge kay Julius Reed, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsuway. Nawala ko lang yung necklace, anong magagawa mo sa akin? Talaga, ang isang ito ay gawa sa bakal, mag-isip kang mabuti bago lunukan. Sa harap ng walang katotohanan na mga aksyon ng kanyang biyenan, si Julius Reed ay naglabas ng isang bakal na card mula sa kanyang bulsa at casual na inihagis sa harap nila. Ito ang Love Island membership card, na maaaring sumubaybay sa aking kasaysayan ng pagbili sa anumang tindahan ng lungsod.
Kumain ng dahan-dahan, huwag mong saktan ang iyong sarili. Mataas ang threshold para sa isang membership card ng Love Island, ngunit ang nag-iisang pagbili ni Julius Reed na mahigit 13 milyon ay agad na nagbigay sa kanya ng status ng pagiging miyembro. Kahit wala ang resibo na iyon, mapapatunayan pa rin ang pagmamayari niya sa Dawn's Light. Ikaw, namutla ang mukha ni Knoxridge, pakiramdam na ginawang tanga ni Julius Reed. Naduduwal siya sa pag-iisip sa resibo sa kanyang tiyan. Tama na ang pagtatalo. Mayroon kang 3 araw para hanapin ang kwintas at ibalik ito sa akin. Nasaksihan ni Kela Radcliffe ang parang tuso na pag-uugali ng kanyang ina. Tama, bakit ang aga mo umuwi ngayon galing trabaho? Sinulyapan ni Burl Radcliffe ang kanyang relo, wala pang 3:00 ng hapon. Ang Radcliffe Group ay may oras ng trabaho mula 9 hanggang 5, at ito ang unang araw ni Kela Radcliffe sa trabaho bilang isang project manager, ngunit siya ay umuwi ng maaga. Nag-resign ako. Sa pagharap sa pagtatanong ng kanyang ama, walang magawang sagot ni Kela Radcliffe. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 45, walang puwang para sa dakilang Buddha na ito sa lungguhit isa. Ano, nasisiraan ka na ba ng bait? Nang marinig ang balita, biglang tumayo si Knoxridge mula sa sofa. Mula sa isang junior executive hanggang sa isang pinuno ng proyekto, at umalis ka ng ganoon. Siya ay umaasa kay Kela Radcliffe na gamitin ang kanyang posisyon upang kumita ng kaunting pera at bilhan sila ng bagong kotse. Sa bagay, medyo luma na ang modelo ng Burl Radcliffe's Passat, at madalas itong pinagtatawanan kapag nagmamaneho. Ang napakagandang posisyon bilang pinuno ng proyekto ay madaling kumita ng milyon-milyon, kaya't may isip kung ano ang naramdaman ng matandang mag-asawa ngayong nagbitiw na si Kela Radcliffe. Para akong nahulog mula sa langit patungo sa impyerno. Sinabi ko sa kanya na magbitiw, at maliban kung si Lolo ang personal na hilingin sa kanya na bumalik. Hindi na babalik si Kela Radcliffe sa Radcliffe Group. Sumando si Julius Reed sa pinto, dahan-daang nagsalita. Julius Reed, nasisiraan ka na ba? Kita ko ngayon, sinasadya mong maghayganti sa pamilya natin. Kinagat ni Knoxridge ang kanyang mga ngipin at sinabing, natutuwa ka bang makita kaming malungkot na nabubuhay? Sa loob ng maraming taon, si Kela Radcliffe ay pinigilan sa loob ng Radcliffe Group, at ngayong nagkaroon na siya ng pagkakataong umakyat, nagbitiw siya. May isip kung gaano kagalit si Knoxridge. Hindi ako kasing liit mo, at may dahilan ang lahat ng ginagawa ko. Hindi nakipagtalo si Julius Reed sa kanyang biyenan, tutal, nanay naman ito ni Kela Radcliffe. Kung hindi ko gagawin ito, maraming mga tao sa grupo ang hindi tatanggap kay Kela, at ang kanyang trabaho ay puno ng mga paghihirap. Sa paglalapat ng presyon ng Titan Group, hindi siya naniniwala na ang Radcliffe clan ay maglalakas loob na maghanap ng kanilang sariling pagkawasak. Sa pagharap sa napakalaking entity na kinokontrol ni Ovidio Cook, ang Radcliffe family ay lubhang maingat. Sino ka sa tingin mo? Pagmamayari mo ang Titan Group. Si Ovidio Cook ba ay nagtatrabaho sa ilalim mo? Nanunuya si Knoxridge, ikaw ay walang iba kundi basura, isang walang kwentang basura. Ang bagsak ng anak ko sa pagpapakasal sa iyo. Mas mabuting bantayan mo ang iyong mga salita. Nanginig sa takot si Knoxridge dahil sa biglang paglamig ng mukha ni Julius Reed. Sa katunayan, tama siya nagtrabaho si Ovidio Cook para kay Julius Reed, at ang Titan Group ay pag-aari niya talaga. Ngunit napakakaunting mga tao ang nakakaalam nito. Nay, igalang si Julius, hindi ko pinagsisihan na pakasalan siya. Sa mahigpit na paglapat ng mga labi, komplikado ang ekspresyon ni Kela Radcliffe habang kaharap ang dominanteng ina. Si Julius Reed, gayunpaman, ay dahan-daang ngumiti nang marinig na hindi niya ito pinagsisihan. Itikom mo ang iyong bibig. Ang isang walang kakayahan na hanggal ay nagsasabi sa iyo na magbitiw, at gagawin mo. Ano ang nasa iyong ulo? Lalong nagalit si Knoxridge nang tumingin siya sa kanyang anak, hindi maintindihan kung anong uri ng spell ang ginawa ni Julius Reed nitong huling 2 araw, na nagsimulang protektahan siya ni Kela Radcliffe. Nasabi ko na noon pa, maliban na lang kung dumating si Lolo kasama ang lahat ng tauhan para tanungin siya, hindi babalik si Kela Radcliffe. Malamig na sabi ni Julius Reed. Julius Reed, umalis ka. Naglakas loob ka pang hilingin sa chairman na pumunta ng personal sa bahay namin. Sinira mo kami.
Matapos marinig ang sinabi ng kanyang manugang, galit na galit si Knoxridge na parang sisabog na ang kanyang baga. Dahil pinakasalan ni Kella Radcliffe si Julius Reed, hindi kailanman naging maganda ang tingin ni Zaid Radcliffe sa pamilya ni Burl Radcliffe. Kahit na siya ang nagpasya sa kasal sa simula, kung siya ay inakusahan ng pagiging walang utang na loob o ang pagsipa sa hagdan pagkatapos niyang umakyat, sa sandaling napagtanto niyang si Julius Reed ay walang kapakipakinabang na halaga, si Zaid Radcliffe ay hindi makapaghintay na sipin siya palabas ng Radcliffe family. Ngunit, dahil sa usapan ng mga taong bayan ng Gonzales City, kinailangan niyang magpigil. At parang tinek sa kanyang tagiliran, hindi maiwasang hindi komportable si Zaid Radcliffe sa tuwing makikita niya si Julius Reed. Iyon din ang dahilan kung bakit ang pamilya ni Burl Radcliffe ay nakakuha ng pinakamaliit at humawak ng pinakamababang posisyon sa loob ng Radcliffe Group. Ngayon, nang ahas pa si Julius Reed na ideklara na dadalhin ni Zaid Radcliffe ang buong Radcliffe Group para tanungin si Kella Radcliffe pabalik, may isip ng isa ang galit sa puso ni Knoxridge. Para silang itinutulak sa hukay ng apoy. Hindi, kailangan kong tawagan si tatay at ipaliwanag ang mga bagay-bagay para hindi natin masira ang magandang kinabukasan para sa ating Kella. Kinuha ni Knoxridge ang kanyang telepono at marahas na sinabi kay Julius Reed, "Hindi kita bibitawan." Ang kanyang anak na babae ay malinaw na isang matalinong tao, paano niya pakikinggan si Julius Reed at magbitiw? Dapat may catch. Ang pagtawag ngayon ay magdadala lamang sa iyo ng agos ng panunuya at pangungutya. Nakasando si Julius Reed sa pintuan, casual na sinabi iyon. Dahil alam ng lahat ang drama ngayon, ang Radcliffe clan at ang mga empleyado ng grupo ay naghihintay na makita si Kella Radcliffe na ginawang katawa-tawa. Sa ganoong oras, hindi ba ang pagtawag ay humihingi lamang ng kahihiyan? Huminga ng malalim si Knoxridge, napagtanto na si Julius Reed ay gumawa ng maraming kahulugan. Kung hindi makakabalik si Kella Radcliffe, gusto kong umalis ka kaagad dito. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, galit na galit sa manugang na ito. Tila nakalimutan niya na nawalan siya ng isang kwintas na nagkakahalaga ng 10 milyon sa kanya. Samantala, sa Titan Group, binuksan ang pinto sa opisina ni Chairman Ovidio Cook. Si Leonardo Leopold, kasama ang mga materyales na inihanda, ay pumasok habang tinutulak ang pinto. Pero sa hindi inaasahan, nandoon din si Sky Reed. Manager Leonardo, ano ang nagdala sa iyo dito? Umupo si Ovidio Cook sa kanyang upuan, nagtatanong na tila walang pakialam. Nakatanggap lang siya ng notice mula kay Julius Reed ng umagang iyon at nakikipag-usap kay Sky Reed kung paano ay pressure ang Radcliffe Group. Manager Reed, pwede ka bang lumabas sandali? Mahinang tanong ni Leonardo Leopold. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang mga materyales para sa impeachment kay Sky Reed para sa paggamit ng mga pampublikong mapagkukunan para sa pribadong pakinabang. Sa mismong lalaking naroroon, medyo napigilan si Leonardo. Bagamat may mga struggles ang dalawa behind the scenes, napanatili pa rin nila ang mukha sa publiko. Ayos lang, lahat tayo ay magkakapatid na nagtutulungan. Malayang magsalita, tinapik ni Ovidio Cook ang mesa, sinenyasan siyang umupo. Tagapangulo, mayroon akong ilang materyales para makita mo. Umupo si Leonardo Leopold sa tapat ng Ovidio Cook at, nag-ipon ng kanyang lakas ng loob, ipinasa ang mga materyales. Matapos matanggap ang tawag mula kay Zaid Radcliffe, agad niyang sinimulan ang pagsisiyasat sa bagay na ito. Ang hindi niya inaasahan ay matuklasan niya ang isang bagay na labis siyang ikinatuwa. Ang Rolls-Royce ng kumpanya ay ipinahiram sa isang babaeng empleyado ng Radcliffe Group sa ilalim ng personal na pangalan ni Sky Reed. Bukod dito, sa pulong ng lupon ng Radcliffe Group, mariin niyang itinulak ang babaeng empleyadong ito na italaga bilang project manager. Ang ganitong malaking proyekto ay madaling magbunga ng kita ng 10 milyon kapag may naging project manager. Ngayon, tiwala si Leonardo Leopold na kaya niyang ibagsak si Sky Reed at pumalit sa kanya. Habang binabasa ni Ovidio Cook ang mga materyales, ang kanyang ekspresyon ay lumaki ng pangalawa. Sa oras na maabot niya ang huling pahina, ang kanyang mukha ay namumula. Pinagmasdan ni Leonardo ang lahat ng ito, halos hindi na itago ang kanyang saya. Tingnan mo. Inihagis ni Ovidio Cook ang mga materyales sa harap ni Sky Reed, malamig ang kanyang tono. Iniimbestigahan mo ako. Pagkatapos magbuklat ng ilang pahina,
Tumangala si Skyrid kay Leonardo. Maislan ang mga detalyeng nakasulat, pati na ang mga eksaktong salita na sinabi niya. Sinasamantala ni Manager Reid ang kanyang posisyon para sa personal na pakinabang, na nakakasama sa mga interes ng grupo, hindi ko iyon papansinin. Hindi nagpakita ng takot si Leonardo, nakatingin ng matuwid kay Skyrid. Tagapangulo, ang gayong tao ay hindi maaaring manatili sa kumpanya. Natanggal ka sa trabaho, deklara ni Ovidio Cook sa isang mahigpit na boses. Ang chairman ay matalino. Ang isang tulad ni Skyrid ay talagang isang salot. Tuwang-tuwa si Leonardo Leopold, sa pag-aakalang paparusahan lang si Skyrid, ngunit sa halip ay tahasan siyang tinanggal. Ikaw ang tinutukoy ko, Leonardo Leopold. Bago niya matapos ang pakiramdam ng kasiyahan, hinampos ni Ovidio Cook ang mesa, tumayo, at sumigaw, sa pag-iisip tungkol sa kung paano sabutahe ang mga kasamahan sa buong araw sa halip na tumuon sa pagpapalawak ng negosyo. Ang templo ng Titan Group ko ay napakaliit para sa isang malaking Buddha na tulad mo. At sa buong Gonzales City, walang kumpanya ang magnanais sa iyo.